po'y nananawagan kay Sir Rex Gatchalian. Sir, mawalang galang na po. Ganon din po kay Sir Rapi Tulfo. No, alam ko, usapin na po itong nangyayari between Daddy Frankie and the SWD. Ay, grabe to ha. Pati ba naman? Pinapatunayan ba naman? Talaga naman. Ha? Ay, nako. Hindi ko alam kung corruption pa rin bang matatawag itong nangyari nito sa kanila Oliver at kay Nanay Ansing. No? Or talaga lang masyadong dinibdib ng mga tao na si Nanay Ansing ay mukhang pera talaga. Bakit ko po ito nasasabi? Kasi may kaugnayan po ito dito sa aking bibigyan ng reaksyon. No? Na kung saan ang involved ay si Oliver, Nanay Ansing, DSWD, si Kapitan, at ang head ng DSWD Paniki, Pangasinan. Okay? So sa mga may involved po dito sa reaction kong to, ito po ay opinion ko lamang. Hindi ko po sinasabing tama ako or hindi ko po rin sinisiraan kayo. Ito po ay pagpapahayag ko lamang ng aking nararamdaman doon sa inyong mga ginawa. No? So kung tamaan po kayo, pasensya na. Hindi po ito para insultuhin kayo. No, ginawa ko po to para po maipakita na ayon sa aking pagkakaintindi na may mali sa ginawa ninyo. Okay? Kung ano po yun, allow me to share the video of Daddy Frankie and kung ano po yung mga mali. Para sa akin hindi ko sinabing tama sa inyo to. Nasa sa inyo po yan kung paano nyo i-interpret. Pero sa akin, opinion ko, na para sa akin ito po yung tama. At bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Okay? So ito po, allow me to play some portion of Daddy's Frankie upload regarding dito sa DSWD rin. No? At nanawagan po kasi dito si Daddy Frankie. No? Nanawagan na siya kay Sir Gatchalian at saka ng DSWD sa lugar nila. No? So, ito po. Allow me to play this part here. Ayan. Gaya ng sinabi ko, wala akong sama na doon sa DSWD. Sir Rex Gatchalian, shout out po. Sana marinig mo po ito. Sana mapakinggan nyo rin yung hinaing ng pamilyang ito. Ako po'y nananawagan kay Sir Rex Gatchalian. Sir, mawalang galang na po. Ganon din po kay Sir Rapi Tulfo. No, alam ko, usapin na po itong nangyayari between Daddy Frankie and the SWD. Honestly, ayaw ko pong ilabas na sana ito. Aayusin sana namin, gaya ng usapan namin ni Ma'am, na nag-uusap kami, DSWD and Daddy Frankie, na hindi na masyado. Pero alam din kasi ng mga netizen, mga tagapanood ng Daddy Frankie, na hindi natin sila mapigil. Pero okay. Medyo bitin ako dun sa sinabi ni Daddy Frankie na hindi na masyado. May pag-uusap sila pero hindi na masyado. Ano kaya yun? Hindi kaya sila nagkasundo? Meron kayang nangyari sa pag-uusap nila kaya natuluyang nakuha yung mga beneficiary ni Daddy Frankie? No? Kasi parang bitin no? Parang sa pag-uusap nila. Kaya nga po ako parang nakaramdam ng good news dahil nga doon sa isa sa mga vlog ni Daddy Frankie nung kausap niya si Bandam na nag-meeting na sila. So I thought that meeting is a positive result. No? Pero parang yun yung sinasabi ni Daddy Frankie ngayon dito na hindi na masyado, which means hindi po nagkaayos, hindi po baga, kasi nakita natin wala na, nakuha na talaga yung sila yung mga beneficiary, di ba? Nawala na. Ultimo si Lolo Calix di ba? Nakuha na. And the way
the rest of the vlog regarding dito sa pagkuha, it seems na mahihirapan na or the chances na sila ay maibalik pa kay Daddy Frankie parang malabo na no? Kasi ilan na yung mga vlog ni Daddy Frankie? Di ba? So, ngayon, ang panawagan niya ngayon dito kay Rex Gatchalian, which is siya ata yung pinaka-head ng DSWD ngayon, and kay Raffy Tulfo, dahil alam naman natin na tumutulong si Raffy Tulfo sa mga ganitong sitwasyon, di ba? Meron siyang Raffy Tulfo in action. So, ang panawagan na ngayon dito ni Daddy Frankie is yung mga inaasal ng DSWD. No? Yung inasal. And, yun, sino man yun si ma'am na yun, no? Parang gusto na rin ni Daddy Frankie na tingnan bakit ganun yung ginagawa ng mga taga DSWD Paniki branch. No? Okay, tuloy natin. Hindi na sana ako magre-reach out kay Sir Rex Gatchalian, kay Senador Raffy Tulfo regarding sa nangyaring ito, pero ang papakiusap ko lang po, gusto lang pong maliwanagan ni ate tsaka ni Nanay Ansing na yung binigay daw na 10,000 sa Region 1 ng Dagupan, pinapirma, pinicturan, pinatanmark si Kuya Oliver, bakit nung pagdating dito sa Paniki, DSWD ng Paniki, is binawi daw. At Nanay Ansing, Alam mo, ewan ko, no? I think only in the Philippines lang ata. No? Na pag binigyan, kasi galing ano ata yun AIX. No? So, yun yung mga programa ng ating gobyerno na itinutulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan. So, yan po yung mga pinagmamalaki, AIC, POPIS, ano pa ba yung iba? No? At binibigay po yan sa mga indigent or yung mga talagang below level ang poverty, no? Pero ang nangyayari, dapat may picture taking pa talaga. No? Hindi pa ba enough yung may pinirmahan, no? Or nag-thumb mark, sa malamang may picture pa yan. Hindi pa ba enough yun? Kailangan talaga may picture pa. Hindi yung katibayan na ibinigay ninyo, inabot ninyo yung pera. Di ba? Doon ako, actually, nagugulat ako sa technology ngayon po, pwede rin naman gawa ng paraan. Ang daming AI po ngayon, di ba? Doon lang po ako, kailangan ba talaga na hindi pa ba enough yung proof, no? Na pumirma, kasi sabihin nyo kasi ba, ginaya yung pirma. Di ba? Pwede naman pumirma kahit sino. Pwede nilang ilagay yung pangalan ni Mary Grace Piatos. Di ba? So, kaya pinipicturan. So, makikita po talaga natin na talamak yung corruption dito sa Pilipinas. And it's a given fact. No? Hindi po tayo mapapasama sa third world country kung hindi po corrupt ang namumuno sa gobyerno natin. Hindi lang po ngayon alam naman po natin noon pa yan. Parang ugat na yan, nakaugat na sa Pilipinas yung corruption. No? Hindi lang naman kasi nangyari ngayong administration na. We all know, no? Matagal nang may corruption na hindi masawata-sawata kasi nagtataki pa. No? So, doon lang ako nagtataka, no? Balik tayo dito sa topic ko na, yun nga, bakit kailangan picturean? Ano ko lang, naalala ko lang. Pero kasi ganun yung ginawa dito no? Nag-thumb mark, pinicturan, hawak yung 10,000. Kaya lang, ano yung nangyari? So, from saang lugar man yon, pumunta sila roon, tapos, pinicturan, binigay yung 3,000, yung 10,000, pero, no? Anong sabi? sana hindi natin gawa itong kwento na to. Totoo po ba yan? Kasi mananawagan talaga ako kay Sir Raffy Tulfo. Pinaiwan nga po yung 10,000. Iba nga naman daw magastos ko, Daddy Frankie. Saka Ayan, galing kay Nanay Ansing.
Nung nakuha na si 10,000, itong si DSWD, head ng Paniki, Pangasinan, no? And even Jelay, yan si Jelay yan yung asawa ni BPM, yung kasama dyan sa video na yan. No? Ang sabi, di ba? Itong si head ng DSWD Paniki, kinuha yung pera na 10,000 kay Nanay Ansing. And the reason is, baka raw magastos ni Nanay Ansing na ipangbili ng motor. Ricardo subscribed to the channel. Okay, ay salamat po sa nag-subscribe. Pasensya na kayo sa baby. Kasi alam naman natin yung istorya, di ba? Na talagang si Nanay Ansing ay nanghihingi ng motor kay Daddy Frankie. Di ba? Naging kantsawan niya, kinainisan dyan si Nanay Ansing, di ba? So, yun yung sigurong inisip ni Kuya or nung head ng DSWD. So, is it good? Di ba? If that is the real reason, no? Bakit hindi if that's the real reason, no? Niya, kung talagang yun yung reason niya, no? Wala pa rin po siyang karapatan na itabi yung perang yun. Di ba? Dahil yun po ay nakapangalan kay Kuya Oliver. No? Kahit nasabihin po natin na ganun ang hangarin ninyo, sir, ma'am, I think it's sir, kasi sabi ni Jelay, no? Sir yan. Wala pa rin po kayong karapatan na kunin yung pera na yan. No? Kasi, if ever magastos man yan, maipangdagdag man yan ni Nanay Ansing, sa motor, choice po nila yon. Choice po ni Kuya Oliver yon. Choice yon ni Nanay Ansing kasi siya po ang nag-aalaga kay Kuya Oliver. Maliman o tama yon, pera na po nila yon. Sila na po ang may karapatang mag-decide. Sir, kung nanduroon yung concern ninyo, mali po yung concern na pinakita ninyo. Ano po ang lumalabas ngayon sa kwento na to? Pinag-interesan nyo. Kahit na po hindi yun yung inisip nyo, katulad po na sinasabi ko, yun ang totoo ninyong intensyon. Sabihin na natin, yun talaga yung reason ninyo. Dahil baka nga magamit ni Nanay Ansing. Kasi we all know, at na siguradong nanonood si Sir ng DSWD, no? Kasi alam niya kung ano yung hinihingi ni Nanay Ansing, no? Kaya lang, sir, mali pa rin. Ano po yung karapatan ninyo na hawakan yung pera na yan unless sinabihan kayo ng DSWD na pinuntahan ninyo, na pinagkunan ng pera na yun, no? Unless may ganun kayong usapan. Eh, paulit-ulit pong sinasabi ni Nanay Ansing na walang ganung usapan eh. No? Hindi naman sinabi ng DSWD, dagupan ba yun? Na ang DSWD ng Paniki ang hahawak eh. Doon pa lang, sir, mali na. No? Mali na po yung nagawa ninyong desisyon. Kahit po sabihin na nga natin na malinis ang hangarin ninyo. Pero mali po. Dahil yung perang yan ay para kay Kuya Oliver, so dapat napunta kay Kuya Oliver yan. Ngayon, kung hinastos man yan ni Nanay Ansing, problema na ni Nanay Ansing yun. Yeah? Problema na ni Nanay Ansing yun kung paano niya sasagutin yung tanong kung yung pera na yan ay naubos niya, hindi para kay Kuya Oliver. No, sir, ganun po yun. No? Kaya, mababalikan at mababalikan po kayo kung sino man po kayo. No? Hindi na po maiiwasan dito ngayong isipin ng mga tao na pinag-interesan nyo yan. No? Ako po, pwede, maano ko pa, ma-accept ko pa, no, na pwedeng ganun yung maging reason mo. At pwede mo kasing sabihin na bakit ka pag-interesan niya? Diba?
Ay, alam ko naman para kay Oliver yan. Pwede mong sabihin yung ganun. Pero maling-mali pa rin po na kayo yung magkikip ng pera na yan. Dahil hindi po sa inyo yan in the first place. Okay? No? Hindi po makikita ng karamihan na kayo po ay concerned. Because that money is being given to Kuya Oliver. Na wala namang sinabi ang DSWD Dagupan na i-turn over yan sa inyo. Yung hawakan yung hindi ko pera. Opo. Tapos mga kababayan, ito pa yung nakakalungkot. Kasi nga po, nung iniwan ko si Kuya Ay, nako. Bakit ganito kayo umasal? Ewan ko sa inyo mga kayo. Sige, play natin. Kukwento ni Daddy Frankie. nagbigay pa ako ng allowance kasi lagi naman sinasabi ni Nanay Ansing na rolling store lang naman ang pinagkakakitaan ng kanyang asawa. Kita naman natin na sa hirap ng buhay ngayon. Parang sabihin natin na yung kinikita nila araw-araw is sakto lang din sa pagkain nila. Kaya nung iniwan ko si Kuya Oliver, nagbigay din ako ng allowance ni Kuya Oliver ng 5,000. Pero kahit binigyan ko ng 5,000, eto, binabalik-balikan. Kasi nga po, gagawa kami ng bahay. Pero, mga sir, mga ma'am, sa mga kapanood nito, bakit kung sino yung mahirap, sila pa yung lalong napapahirap? Napakaliit na company namin, napakaliit po na pera, 10,000. Tapos yung 5,000 na binigay ko kay Ate Ansing, nabawasan pa pan-diesel. Hindi naman po yung Daddy Frankie. Ako po yung nagkusa na magbigay. Oh, nagpusa. Opo. Pero sana naman, di ba, sa hirap ng buhay. Okay? Sige. Ilagay natin na nagkusa si Nanay Ansing na binigay yung 2,000. Ito po, konting information lang po. No? If yan ay sasakyan ng barangay, and I don't know if yung lugar dyan is nabibigyan ng mga sasakyan. Kasi dito sa lugar namin, mayroong mga allotted na sasakyan, no, para sa barangay, kada barangay. May mga patrol. Yun ang that's how they call it, yung mga sasakyan na pinamigay dito. Patrol, no? Gamit po yun ng barangay. And may pang-diesel po sa mga yan. May budget po dyan na binibigay ang munisipyo, kada barangay, kapag meron po kayong sasakyan. No? Kasi karamihan po ngayon, no, mayroong mga ganyan. Binibigyan na po sila ng patrol or ng service para sa barangay. At kasama po dyan ang fuel subsidy. No? Ngayon, kung wala yung barangay na yan, may problema po sa budget ninyo. Tanungin nyo po yung kapitolyo ninyo. No? Kasi alam ko, project po yan sa buong Pilipinas. Na lahat po ng kada barangay magkakaroon po ng sarili nilang patrol. Okay. Sabihin natin wala. Pero may budget po para sa pagtulong sa mga mamamayan sa kada barangay. So, kung kusamang nagbigay, no, si Nanay Ansing ng 2,000, na alam naman nating tinutulungan nga sila ni Daddy Frankie, sana hindi nyo na kinuha. Diba? Kasi kusang binigay. Oo, kusang binigay. Pero di ba pwedeng natin gamitan kahit konting common sense lang? May problema nga yan, tinutulungan nga ni Daddy Frankie yan eh. So, mano ba namang tulong nyo na lang sa kanila? No? Saka kayo yung pumunta, pinuntahan nyo po sila dyan, na alam nyo namang nakaalalay pa si Daddy Frankie. Di ba? So, kayo yung kumuha sa kanila para dalhin doon, which means, no, kayo po yung sasagot ng mga expenses. Di ba? Unang-una, bakit nyo po kinuha? Di ba? Ano po yung purpose ninyo para tulungan? Di po ba?
And part po ng pagtulong na yon, yung hindi nyo pa napukukunan ng any monetary si Nanay Ansing. Hindi po ba? No, simple reasoning lang yun. Kahit po yan ay pinagpilitan, no, ni Nanay Ansing bilang mamamayan po ng barangay ninyo na bumoto sa inyo, no? Sana po hindi nyo na kinuha kasi wala naman nga silang kakayanan eh. Kaya nga sila na i-vlog ni Daddy Frankie. Di ba? Dahil hindi nila kayang tustusan yung pangangailangan ni Kuya Oliver. O iniisip nyo, binibigyan din naman ni Daddy Frankie, di makiamot na lang. Grabe naman. Sobra naman yun. No? At tinutulungan nga sila ng hindi ninyo kalugar. Di ba? Manong kayo na mismo sa ganung paraan. Di ba? Maipakita ninyo. Di ba? Na may concern kayo sa kabarangay ninyo. Yun po aking opinion lang naman, no, Kap. Huwag niyo po sanang masamain. Kasi yun yung pinupunto rin ni Daddy Frankie. No? Yun yung gusto niya sabihin dyan. Kaya niya nababanggit yung bagay. Kasi, ano lang ako, grabe naman. Pati, totoo yung sinasabi ni Daddy Frankie, napakaliit na nga nila. Di ba? Ganyan pa yung ginagawa ninyo. Oo, dahil Wala akong kasalanan si Kapitan doon. Okay. Hindi naman si Kapitan nandun. Okay. DSWD Diba? dapat ang kwan doon. Dapat sila yung may kumuha sa inyo eh. Sinabi ko nga po sa kanya kahapon, dapat hindi ka na nagbigay kasi sila yung kumuha sa inyo eh. Either na saan kami yung kumuha na kami nangailangan yung kwan doon, sasakyan doon. Kami magbibigay at magpapagasolina. Sila yung kumuha sa inyo eh. Sinabi ko lang naman din yung 5,000 na binigay mo para maliwanag kasi baka akala ng lahat. Kaninong sasakyan yung ginamit? Anong sasakyan yung ginamit? Now, if yung sasakyan na yan is sa DSWD, sigurado po, may budget yan. No? Imposibleng kukunin nila si Nanay Ansing at si Oliver dyan at papasagot sa kanila yung pamasahe. No? Napaka-imposible po nun. May budget po yan. Lalo na kung DSWD yung pinagbigyan ng pera. No? Pero kahit papano may part si Kap. Dapat, Kap, ano ba nangyari talaga? Ikaw ba ang tumanggap o DSWD? But kahit sino sa kanila yung tumanggap niyan, maling-mali po yun. No? Dahil meron pong budget na ibinibigay para po sa mga ganyan. May fuel allowance po yung mga yan. No? Paano ko nasabi? Kasi yun po yung nangyayari. No? Lahat po ng any government natin na may sasakyan, no, provided ng gobyerno ang sasakyan, normally may fuel subsidy yan. Gobyerno po ang gumagastos dyan. So sa case na to nila Nanay Ansing, no, na nagbigay siya ng 2,000, dapat po hindi nila kinuha yan. Either si Kapman yan or yung taga DSWD na nag-drive sa kanila doon. No? Dahil may pondo po yan. May pera po yan. At iba naman, no? Ba't iba naman yung ganyang bagay pinag-iinteresan pa? Tulong na lang po ninyo yun, no? Kasi kaya nga po nandiyan si Daddy Frankie. No? Dahil walang capability si Nanay Ansing na suportahan yung pangangailangan ni Kuya Oliver. Tapos, pag-iinteresan nyo pa yung 2,000. Sige,
sige sabihin na natin na ibinigay ni Nanay Ansing eh. Hindi naman namin siya hiningian eh. Okay. Pero alam nyo po, kayo mismo alam ninyo na wala silang dapat gastusin. Di ba? Kasi gobyerno kayo. No? Serbisyo para sa tao ang purpose ninyo. And yan ay part ng serbisyo ninyo. Yung dalhin sila kung saan sila pwede dalhin. At ginamit ninyo sasakyan ng gobyerno. Kahit po yan ay sasakyan ninyo, for sure ako, kumukuha po kayo ng fuel subsidy dyan. No? Kumukuha po kayo kasi po tao kayo ng gobyerno. Alam namin yan. Okay, hindi ko po sinisiraan or wala po akong sinasabi na ganon yung iniisip, no, ng DSWD ba yan o si Kapitan? No? I don't know kasi hindi rin klaro eh kung si Kapitan ba, no? Yung sabi kasi wala namang kinalaman si Kapitan, so kumabig sila. Hindi, yung DSWD. So yung DSWD, pero kung kasama si Kapitan, no, na naghatid sa Dagupan kay Kuya Oliver at nakita niya yon na nagbibigay si Nanay Ansing, siya mismo dapat umawat din. Di ba? Kasi nga po, katulad ng sinasabi ko, may subsidize po ang fuel ng gobyerno. Okay? Hindi ako maniniwala na hindi nila alam yan. Hindi po ako maniniwala. No? So, sana naman, wag naman po tayong ganun. Hindi po porke may Daddy Frankie na tumutulong, sasamantalahin naman natin yung mga ganung bagay. Hindi ko naman po sinasabi na pinagsasamantalahan po ninyo yung katulad ni Kabaitan or ni Nanay Ansing. No? Hindi ko po inaano yun. Pero sana po, kayo mismo, naisip ninyo, no, na kailangan nila ng tulong. At yun po yung tulong ninyo, no, bilang tao ng gobyerno. So, I hope makasagot si head ng DPWH Paniki, no, at kung sino man po yung tumanggap ng 2,000. Pakibalik na lang niyo po yun, no? Para naman po hindi namin isipin na pinag-interesan ninyo, no? Nanduro na tayo, binigay na kusa, pero sana po kayo na lang yung nagkusang nagpaliwanag. No? Okay? Dahil alam niyo naman na tinutulungan nga yan. Na yung perang yon ay tinulong din lang kay Kuya Oliver. So manong, itulong nyo na lang po yung pagdala nyo sa kanila papunta sa Dagupan para makuha yung pera. Alright, so yun lang po at always po mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.